Sa isang maliit na barangay sa baybayin ng Samar, tahimik na nakaupo si Rosenda Sandy Viloria sa harap ng kubo nilang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. Ang hapon ay maalinsangan, ngunit hindi iyon iniinda ng dalaga habang sinisipat ang hawak na lumang alkansya na yari sa lata ng biskwit. Konti pa, baka sakaling magkasya para makabili ng bagong tsinelas si Bunso. Mahina niyang bulong sa sarili. Bunso siya sa 5 magkakapatid, ngunit hindi siya kailanman naging pinakapabigat sa pamilya. Sa edad na 16, nagsimula na siyang magbenta ng kakanin at magtulong sa nanay nilang si Aling Feli sa pagtitinda ng isda sa palengke. Iniwan sila ng ama nilang si Nestor noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, dala raw ng pangakong mas magandang buhay sa Maynila, ngunit hindi na muling nagparamdam. Simula noon, naging haligi at ilaw ng tahanan si Aling Feli, isang babaeng kayang magbitbit ng isang banyera ng isda kahit matindi ang init o ulan. "Sandy, bilisan mo riyan at baka maunahan tayo sa pwesto sa palengke," sigaw ni Aling Feli mula sa labas habang binubuhat ang isang bayong na puno ng bangus at tilapia. "Opo, Nay," mabilis na tugon ni Sandy habang isinusoksok sa kanyang likod ang bayong na may lamang tuyo at ilang balot ng maliliit na pusit. Sa palengke, sanay na si Sandy sa tawaran ng mga suki, sa amoy ng isda na humahalo sa singaw ng pulpik at pawis ng mga tao. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may iniingatang pangarap si Sandy na balang araw magtatayo siya ng sariling maliit na kainan. Hindi engrande, hindi mamahalin, basta may masarap na pagkain at may lugar para sa kahit sinong gutom. Ngunit tila lumalayo ang pangarap na iyon nang tuluyang hindi na siya nakabalik sa eskwela. Nasa 3 taon siya ng high school nang sabihin ng nanay niya, "Anak, baka kailangan muna nating ipatigil ang pag-aaral mo. Si Lando at Minda kasi, kailangan na ng pamasahe para sa kolehiyo. Kapos tayo." Tahimik lang si Sandy noon, kahit ramdam niya ang kirot sa dibdib. "Sige po, Nay, tutulungan ko na lang po kayo dito." Mula noon, naging mas malaki ang ambag niya sa kita ng pamilya. Igising siya bago mag-alas 5, mag-aayos ng paninda, at sa hapon naman ay mag-aalaga ng kambing ng kapitbahay kapalit ng kaunting bayad. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng huling benta sa palengke, lumapit si Mang Crispin, isa sa mga kapitbahay nilang matagal nang napatira sa Maynila. "Sandy, balita ko naghahanap ka ng mas malaking kita." Bati nito habang nag-aayos ng sombrero. "Opo, Mang Crispin. Baka po may alam kayo," sagot niya may halong pag-asa. "Aba, sakto. May kaibigan ako sa Maynila. May karinderya sa Pasay. Kailangan daw nila ng helper. Libre ang tirahan, may pagkain pa. Gusto mo bang subukan?" Nagulat si Sandy. "Karinderya po?" "Oo, maraming customer yon. Matututo ka pa sa pagluluto. Malay mo makaluwag kayo sa buhay." Pag-uwi, iniisip pa rin niya ang alok. Sa hapag, nag-uusap sila ng nanay niya habang kumakain ng pritong isda at kanin. "Nay, si Mang Crispin po, may inalok na trabaho sa Maynila. Helper daw sa karinderya." Natigilan si Aling Feli, iniisip ang panganib ng lungsod. "Anak, malayo yun. Baka mahirapan ka." "Alam ko po, Nay, pero baka ito na po ang paraan para makapag-ipon tayo. Para sa pangarap ko rin po, yung kainan na matagal na nating gustong itayo." Tumingin si Aling Feli sa anak. Kita sa mata nito ang seryosong determinasyon. "Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Pero mag-iingat ka roon." Kinabukasan, sinimulan na ni Sandy ang paghahanda. Inayos niya ang ilang damit sa maliit na bag. Isinama ang lumang notebook na puno ng mga resipe ng nanay niya at ang maliit na alkansya. Sa gabi bago ang alis niya, naupo silang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang mga alon na marahang humahampas sa pampang. "Nay, babalik po ako. Dadalhan ko kayo ng mga bagong gamit sa kusina.
At kapag sapat na ang naipon ko, sisimulan natin ang kainan. Hindi ako nag-aalinlangan sa'yo. Anak, malayo ang mararating mo. Ngiti ni Aling Feli habang hinahaplos ang buhok ni Sandy. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Madaling araw pa lamang ay nasa pantalan na sila. Niyakap siya ng kanyang mga kapatid ng mahigpit. Ang bunso nilang si Rika ay halos hindi bumitaw sa kanya. Ate, huwag mong kalimutan na sumulat sa amin, ha? Oo naman, at kapag may sobra sa sahod, padadalhan ko kayo ng tsokolate. Biro ni Sandy upang gumaan ang pakiramdam nila. Habang sumasakay siya sa bangka papuntang Tacloban, kung saan sasakay siya ng bus patungong Maynila, pinagmamasdan niya ang malawak na dagat. Sa bawat hampas ng alon, parang pinapaalala sa kanya na hindi madali ang tatahakin niya. Ngunit mahigpit ang kapit niya sa pangarap. Sa isip niya, hindi lang siya basta magtatrabaho sa karinderya, magtitipon siya ng kaalaman, ng pera at ng lakas ng loob para tuparin ang pangarap na iyon. Sa mahabang biyahe, naisip ni Sandy ang maraming bagay. Paano kaya ang buhay sa Maynila? Totoo kaya ang sabi ng iba na mabangis ang lungsod para sa mahihirap? O baka naman totoo rin na doon niya mahahanap ang pagkakataong matagal na niyang hinahanap? Pagdating niya sa bus terminal sa Pasay, sinalubong siya ni Mang Crispin. Heto na tayo, iha. Malapit lang ang karinderya. Pagpasok mo doon, magpakita ka ng sipag. Yun lang ang puhunan natin. Tumango si Sandy. Hawak-hawak ang bag na parang yakap sa sariling pangarap. Hindi niya alam, magsisimula na pala ang isang kabanata ng buhay niya na magdadala sa kanya sa gitna ng kahihiyan at kalaunan sa rurok ng kanyang pangarap. Maaga pa lang nang dumating si Sandy sa maliit na inuupahang kwarto ni Merlinda. Ang kababata niyang 5 taon nang nagtatrabaho sa Maynila. Maliit lang ang silid. May isang lumang electric fan, 2 kutson na halos magkadikit sa lapad ng sahig, at ilang nakasampay na uniporme sa dingding. Aba, Sandy, buti at nakarating ka ng maaga. Saktong-sakto, kasi mamayang 6:00 ng umaga, magbubukas na tayo sa karinderya. Bati ni Merlinda habang sinasandok mula sa kaldero ang lugaw na kanilang almusal. Salamat talaga, Mer. Kung hindi dahil sa iyo, ewan ko kung makakapunta ako rito. Sagot ni Sandy habang tinatanggap ang mangkok. Kita sa mukha niya ang pinaghalong kaba at pananabik. Pagkatapos mag-almusal, inihatid siya ni Merlinda sa karinderya ni Aling Violi. Hindi kalakihan ang lugar, 3 lamesa sa labas, 4 sa loob, at isang bukas na kusina. Nakita ng mga kustomer habang nagluluto, amoy bawang, sibuyas at kumukulong sabaw ang sumalubong sa kanila. Violi's Eatery ang nakasulat sa lumang karatula. Ngunit halata sa dami ng kumakain na kilala at paborito ito ng mga tao sa paligid. Nasa loob na ang mismong may-ari, si Aling Violi, matabang babae na nakapusod ang buhok, nakasuot ng floral duster at may hawak na sandok. O Merlinda, siya ba yung sinasabi mong bata mula probinsya? Tanong ni Aling Violi habang tinipingnan si Sandy mula ulo hanggang paa. Opo, Nay Violi, masipag to, tiyak magugustuhan nyo. Mabilis na sagot ni Merlinda. Aba, mas maganda yan. Pero tandaan mo, iha, lumapit si Aling Violi at tumingin diretso sa mata ni Sandy. Sa karinderya, bawal ang maarte. Mabilis magtrabaho, alerto at laging nakangiti kahit pagod. Naintindihan mo? Opo, Nay Violi. Mahinhin na sagot ni Sandy kahit medyo kinabahan siya sa tono nito. Agad siyang ipinakilala sa 2 pang helper. Si Bebang, isang payat at matangkad na babae na halatang sanay sa kusina, at si Noriel, isang binata na abala sa pag-ayos ng mga kutsara at tinidor. Ate Bebang, Ate Sandy po, bagong salta. Noriel, siya po yung bago nating kasama, sabi ni Merlinda. Uy, welcome, huwag kang mahihiya ha.
Dito tulungan lang, bati ni Bebang sabay abot ng apron. At kapag may natapong sabaw, ako na bahala maglinis para hindi ka pagalitan agad. Salamat po, Ate Bebang. Ngiti ni Sandy, medyo gumaan ang loob. Sa unang araw niya, ipinakita agad ni Bebang at Noriel ang galawan sa kusina. Kung paano mabilis maglatag ng pinggan, maghugas ng sandamakmak na plato, at mag-abot ng ulam sa mga parokyano. Maingay ang paligid, may kumakalensing na kawali, may nag-uusap-usap na customer, at may amoy na halong pritong isda at ginisang gulay. Sandy, lagyan mo ng sausawan tong mga toyo at suka sa bawat mesa, utos ni Noriel habang nakasubsob sa paghiwa ng kamatis. Opo, mabilis na tugon ni Sandy sabay dala ng mga garapon ng sausawan. Halos hindi na niya namalaya ng oras. Bago pa magtanghali, punuan na ang karinderya. Mga jeepney driver, estudyante, empleyado at maging ilang pulis sa gitna ng ingay at init, napapangiti pa rin siya. Totoo nga ang sabi ni Mang Crispin, maraming kustomer at maraming matututunan. Pagdating ng tanghalian, tumabi si Bebang kay Sandy habang nagbabahagi sila ng pagkain. O kumusta? Kaya pa? Tanong nito. Opo ate, medyo nakakapanibago lang po pero masaya. Sagot niya pawis na pawis pero nakangiti. Ay naku, ganyan talaga dito. Basta wag kang iinit ang ulo kahit minsan may customer na parang akala mo walang kasamang manners. Natatawang sabi ni Bebang. Napangiti sa pagtatapos ng unang linggo niya. Binigyan siya ni Aling Violi ng sahod at kaunting bonus para sa sipag. Eto iha, magaling ka sa unang linggo. Pero tandaan mo, hindi araw-araw madali. Wika ni Aling Violi habang inaabot ang sobre. Maraming salamat po, Nay Violi. Tugon ni Sandy na halatang masaya kahit pagod. Sa boarding house habang nakaupo sa kama, pinilang niya ang sahod. Hindi man kalakihan, sapat na para makapagpadala ng kaunti sa nanay niya sa Samar. Kinuha niya ang maliit na sobre, nilagyan ng pera at sinulatan para kay nanay, para sa mga kapatid, galing kay Sandy. Sa gabing iyon, bago matulog, humiga siya at nakatingin sa kisame. Sa isip niya, naisip niya ang pangarap niyang kainan. Sa bawat araw na lumilipas sa Maynila, alam niyang unti-unti siyang lumalapit sa katuparan ng pangarap na iyon kahit pa hindi pa niya alam na sa kabilang dulo ng kwento may pagsubok na susubok sa tibay ng kanyang loob. Mula nang masanay si Sandy sa unang linggo sa karinderya, nagsimula na rin siyang sumabay sa takbo ng pang-araw-araw na buhay sa Maynila. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay bumabangon na siya kasama sina Merlinda at Bebang. Sa manipis na kumot at malamig na sahig ng kanilang inuupahang kwarto, mabilis niyang tinatapos ang paghuhugas ng mukha at pagsuklay ng buhok. Kahit antok pa, kailangan niyang magmadali para makarating sa karinderya bago mag-alas 5. Sa kusina, abala na si Noriel sa paghihiwa ng sibuyas at bawang. Samantalang si Bebang naman ay nagbabalot ng mga ulam na lulutuin para sa tanghalian. Sandy, ikaw na magluto ng sinangag ha, tapos lagyan mo na rin ng kape yung termos. Utos ni Bebang habang pinapahid ang pawis sa noo. Opo ate, sagot ni Sandy, mabilis na hinahalo ang kanin sa kawali para sumama ang amoy ng bawang. Bago mag-alas 6, nakahanda na ang lahat. Nakahilera ang mga plato. Nakalagay na sa mga garaon ang toyo, suka at patis. At ang mga ulam ay maayos na nakatakip para hindi langawin. Pagbukas ng karinderya, agad silang dinagsa ng mga suking jeepney driver na nagmamadali sa biyahe. Paksiw na, sa kadalawang kanin. Sigaw ng isang driver habang hawak ang susi ng jeep. Sige po, sandali lang, ngiting sagot ni Sandy. Kahit halatang naghahabol ng hininga sa dami ng orders. Sa maghapon, iba't ibang klase ng tao ang pumapasok.
May mga mababait na customer na tipid lang ang order pero laging may pasasalamat. Mayroon ding mga tahimik, kakain lang at aalis na parang walang ibang tao sa paligid. Ngunit hindi rin mawawala ang mga maarte, yung tipong magrereklamo sa luto kahit hindi pa natitikman o magpapabalik-balik ng kutsara dahil may dumidikit daw kahit kapapalit lang nito. Si Sandy, baguhan pa, madalas nagkakamali. Isang beses habang nag-aabot ng sabaw, nadapa siya ng bahagya at natapunan ng kaunting nilaga ang braso ng isang customer. "Ano ba yan? Hindi ka pa tumitingin?" Singhal ng lalaki habang pinupunasan ang braso niya. "Pasensya na po, hindi ko po sinasadya," mabilis na sagot ni Sandy, yumuyoko para magpakumbaba. Nasa gilid lang si Aling Violi, ngunit imbes na ipagtanggol si Sandy, sinabihan pa siya, "Ayusin mo kasi ang lakad mo, iha." "Hindi lahat ng customer matiyaga," opo Nay Violi. Mahina niyang tugon, pinipigilan ang sarili na hindi maiyak. Ngunit ang pinakamasakit na karanasan niya ay kapag dumarating si Tristan, isang suking call center agent na laging pumapasok bandang 9:00 ng umaga, suot ang nakaanbaton na polo at may kasamang pahid ng antok sa mukha. "Uy, si bagong helper nandito pala," bungad ni Tristan habang umuupo sa paborito niyang pwesto sa tabi ng bintana. "Anong order niyo po, sir?" tanong ni Sandy, na pilit pinapakalma ang boses. Tingnan natin kung mabilis ka. Isang tapsilog, dagdagan mo ng sabaw. Pero wag masyado, baka matapon mo na naman," sabay tawa. Hindi na lang siya sumagot. Kinuha niya ang order at bumalik sa kusina. Naririnig pa niya mula sa lamesa ang pagbibiro ni Tristan kay Noriel. "Pare, sigurado ka bang sanay yang bago nyo? Baka mamaya pati kape ko malagyan ng asin. Loko ka talaga." Tawa ni Noriel, pero sinenyasan si Sandy na wag na lang pansinin. Habang dala niya ang order pabalik sa mesa, sinadya ni Tristan na igalaw ng bahagya ang upuan para mabunggo si Sandy. Kaunting sabaw ang tumapon sa platito. "Ay nako, ano ba? Tingnan mo oh." Kunwaring galit ni Tristan habang nakangisi. "Pasensya na po sir," sagot ni Sandy. Kahit sa loob-loob niya ay gusto niyang kontrahin ito. Sa mga ganitong pagkakataon, pinapaalala sa kanya ang payo ni Bebang noong unang linggo pa lang niya. Kapag may mga bastos na customer, ngumiti ka lang. Kahit nakakainis, hindi mo sila matuturuan ng manners, pero kaya mong patunayan na mas mataas ka kaysa sa asal nila. Kaya kahit ilang beses siyang binabastos ni Tristan o napapagalitan ni Aling Violi sa maliliit na pagkakamali, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng magalang na muka. Alam niya, sa bawat araw na malalagpasan niya, mas nagiging matatag siya. Isang gabi habang nagliligpit na sila, lumapit si Merlinda. "Sandy, napansin ko yung si Tristan. Sobra na yun minsan. Hindi lahat ng biro nakakatuwa." "Okay lang Mer, sanay na ako. Basta kumikita ako at nakakapagpadala sa bahay, kaya ko yan." Mumiti si Merlinda, pero halatang may lungkot sa mata. "Basta alalahanin mo, may hangganan din ang pasensya ng tao. Kapag dumating na yung araw na yon, huwag mong hayaang maliitin ka." Tumango lang si Sandy. Hindi niya alam kung kailan darating ang araw na yon. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi siya habang buhay mananahimik lang. Sa ngayon, ang mahalaga ay manatili sa trabaho, mag-ipon at manatiling nakangiti kahit ilang beses pa siyang mapahiya. Sa susunod na mga linggo, mas maraming pangyayari ang magdadala sa kanya sa punto kung saan masusubok ang lahat ng pasensya at kababaang loob na meron siya, at doon na magsisimula ang tunay na pagsubok ng kanyang karakter. Makulimlim ang umagang iyon at tila ba mas mabigat ang hangin sa karinderya. 10:00 na ng umaga, kakaunti pa lang ang customer nang biglang huminto sa harap ng Violi's Eatery ang isang puting SUV. Mula roon, bumaba ang isang babaeng halatang sanay sa tingin ng tao. Matangkad, maputi,
Nakaayos ang buhok sa mamahaling salon style at may suot na kulay beige na dress na halatang hindi basta-basta mabibili sa palengke. Sa braso niya, nakasabit ang isang makintab na designer bag na halatang import. Siya si Daphne Kirante, isang kilalang anak ng negosyante sa lugar, ayon kay Bebang na bumubulong kay Sandy. Yan si Daphne, maarte yan. Mahilig kumain sa labas pero mahilig ding mamintas. Ingat ka Sandy at baka ikaw ang masabugan, paalala ni Bebang habang nag-aayos ng ulam. Kasama ni Daphne ang dalawang babaeng kaedad niya, parehong naka-makeup, naka-heels at may hawak ding mamahaling bag. Pagpasok nila, parang automatic na napatingin ang lahat. "Good morning po," magalang na bati ni Sandy habang hawak ang menu. "Ano po ang order nyo?" Tumingin si Daphne mula ulo hanggang paa ni Sandy, bahagyang nakataas ang kilay. "Ikaw ba ang bagong helper dito?" "Opo ma'am, ako po si Sandy." Sige, ikaw na lang mag-asikaso sa amin. Mas gusto ko yung attentive, hindi yung tatamad-tamad ha?" Malamig nitong sabi. "Hindi po ma'am," mahinhin na tugon ni Sandy. Umorder ang 3 ng kare-kare, sinigang na hipon at lumpiang Shanghai. Habang naghihintay, panay ang sulyap ni Daphne kay Sandy. Pagkabalik nito, dala ang mga pagkain, agad na nagsalita si Daphne. "Hoy, ano to? Parang konti ang sabaw ng sinigang. Magdagdag ka?" "Opo ma'am," mabilis na sagot ni Sandy. Bumalik agad sa kusina para kumuha ng dagdag. Ilang minuto lang, nagsalita ulit si Daphne. "Pwede bang dalhan mo kami ng ibang sausawan?" Ang alat nito. "Opo ma'am," bumalik ulit si Sandy. Kahit simpleng bagay, pinapansin ni Daphne. "Sandy, bakit walang tissue sa mesa namin?" "Pasensya na po ma'am, heto po," sabay abot ni Sandy. Napapansin na rin ng ibang customer ang tono ng 3 babae. Si Noriel na nasa kusina, napapailing. Grabe yung 3 yon. Para bang wala nang ginawa kundi utusan si Sandy. Bulong niya kay Bebang. "Hayaan mo na. Mas mabuti na yung hindi siya magalit kay Violi. Alam mo naman, kapag mayaman ang customer." Sagot ni Bebang, sabay buntong hininga. Nang matapos na halos kalahati ng kanilang pagkain, bigla na lang tinawag ni Daphne si Sandy muli. "Hoy, pakibalik nga tong kare-kare at sinigang. Parang panis na yung lasa." Napatigil si Sandy, bahagyang nagulat. "Ma'am, pero kalahati na po nitong." "Ano, hindi pwede? Bayad kami dito, so dapat ayos ang pagkain." Putol ni Daphne, sabay tingin sa 2 kaibigan na tumatawa sa gilid. "Pero ma'am, baka po." Muli sanang sasabihin ni Sandy, pero bigla na lang itong tinapunan ng malamig na titig ni Daphne. "Baka ano? Alam mo, sumunod ka na lang. Baka gusto mo magreklamo, ako sa amo mo." Malamig nitong sambit. Hindi na nakapagsalita si Sandy. Kinuha niya ang plato. Ramdam ang mabigat na tingin ng ibang customer. Sa kusina, napailing si Bebang. "Wala na Sandy, pagbigyan mo na lang. Kung lalaban ka, baka ikaw pa masisi." Bulong nito habang tinutulungan siyang magayos ng mga ulam. Habang naglalakad pabalik sa mesa ni na Daphne, ramdam ni Sandy ang init sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil sa unti-unting naipong inis at sama ng loob. Ngunit pinipilit niyang ngumiti, gaya ng nakasanayan. Alam niya, wala siyang laban kung sisimulan niya ng masama ang tingin ni Aling Violi sa kanya. Pag-abot ng bagong pagkain, mumiti lang si Daphne na parang walang nangyari. "Next time iha, tingnan mo muna bago ihain." Hindi lahat ng customer kasing bait ko. Sa isip ni Sandy, bait? Kung ito ang bait, hindi ko na gustong makita ang salitang suplada. Pero pinanatili niya ang ngiti, naglakad palayo at nagpatuloy sa gawain. Sa araw na iyon, napansin niyang tila may ibang tingin na sa kanya ang ilang customer. Parang naaawa pero ayaw magsalita. At sa gilid ng kanyang isipan, alam niyang magsisimula pa lang ang mas mabigat na pagsubok sa kanya. At sa huli, may isang pangyayari na magpapabago ng lahat. Simulang unang araw na dumating si Daphne sa karinderya,
tila ba naging madalas na ang pagbisita nito. 2 beses sa isang linggo, minsan 3, at sa bawat pagdating niya ay tila nagiging mas paborito siyang target ng pangasar. Isang umaga, halos 10:30, pumasok si Daphne kasama na naman ang 2 kaibigan nito na parehong kilala sa lugar bilang social circle ng mga anak mayaman. Pag-upo pa lang nila, agad nang tinawag ni Daphne si Sandy. "Oh, ikaw na naman ha? Bilis-bilisan mo ngayon. Gusto ko makita kung kaya mo ihain ang order ko ng mas mababa sa 3 minuto." Napatingin si Sandy, medyo nabigla. "Sige po, ma'am, susubukan ko." "Susubukan?" Aba, hindi yan sagot ng taong may bilis at galing. "Game! Timer starts now!" Sabay tawa nito at inilabas ang cellphone para mag-timer talaga. Naririnig ng ibang customer ang buong eksena. May ilan na nagkatinginan na lang at napailing. Mabilis na kumilos si Sandy. Kuha ng baso ng tubig, dalang menu, kuha agad ng order. Ngunit bago pa man siya makabalik na may dalang ulam, maririnig na niya ang maingay na tawa ng 3. 4 minutes! Ay naku, bagsak ka iha. Pang-aasar ni Daphne habang kunwaring nagsusulat sa hangin. Dapat i-retrain ka pa. Nasa gilid lang si Aling Violi, nakasandal sa pinto ng kusina. Pinapanood ang nangyayari. Imbes na ipagtanggol ang kawawang helper, lumapit pa ito at tinapik si Sandy sa balikat. "Sandy, bilisan mo naman kasi. Ayaw nating mawalan ng ganitong customer ha? Nakakarami rin tong umorder." "Opo, Nay Violi." Mahina lang ang sagot ni Sandy, pilit na nilulunok ang inis. Sa loob ng kusina, sinalubong siya ng nag-aalalang tingin ni Bebang. "Grabe na yon, Sandy. Hindi na yon pang-aasar lang. Talagang pinapahiya ka na." "Okay lang to ate. Basta hindi ako nawawalan ng trabaho. Titiisin ko na lang." Sagot niya habang inililipat ang adobo sa serving plate. Si Noriel, na kanina pa nagbabantay ng nilulutong sinigang, sumabat. "Pero hindi rin tama yan. Kung ako sa'yo, magsasabi ako kay Violi na ayusin ang trato ng mga yun sa'yo. Wala rin namang mangyayari. Mas pipiliin ni Nay Violi ang pera kesa sa akin." Simpleng sagot ni Sandy na para bang tanggap na ang sitwasyon. Lumipas ang mga araw, dumami pa ang mga pagkakataong minamaliit siya ni Daphne. Minsan, tatawagin siya nito kahit busy siya sa ibang customer. "Sandy, anong tagal mo? Hindi naman siguro mahirap mag-abot ng spoon and fork, di ba?" Kapag nagmamadali siya at medyo humihingal sa pagbabalik, tatawanan lang siya ng 3. "Tingnan mo yan, parang tatakbong atleta pero mag-aabot lang pala ng tinidor." Sabi ng isang kaibigan ni Daphne na sinang-ayunan pa ng iba. May isa pang araw na kahit walang mali sa order, sinadya ni Daphne na bumalik ang pagkain. "Medyo malamig na yung kanin, papalitan mo nga." "Ma'am, bagong saing po yan." "E di mas magaling ka kasi nakapagbigay ka ng malamig na bagong saing." Sarkastikong sagot ni Daphne na sinabayan ng tawa ng kaibigan. At gaya ng dati, walang ginagawa si Aling Violi kundi sabihang, "Iha, ayusin mo, siguraduhin mong masaya ang customer." Sa bawat araw na ganon, nararamdaman ni Sandy na unti-unting nabubuo ang pader sa pagitan niya at ng tiwala niya sa sariling. Ngunit hindi siya basta sumusuko. Sa gabi, pag-uwi nila ni Merlinda sa boarding house, humuhugot siya ng lakas ng loob. Naglalabas siya ng maliit na alkansya na dala pa niya mula sa mar. Inilalagay ang mga tip at kaunting parte ng sahod. "Sandy, ano bang plano mo sa ipon na yan?" Tanong ni Merlinda isang gabi habang nag-aayos ng kumot. "Kapag sapat na, aalis na ako rito. Maghahanap ako ng trabaho na may mas maayos na trato. Baka makahanap ako sa hotel o kahit sa maliit na kainan na hindi pinapahiya ang mga empleyado. Kung ganon, kailangan doble kayod ka." Hindi na inalam kung hanggang kailan titigil si Daphne. Sagot ni Merlinda na may halong paghanga at awa. May mga gabing mahirap makatulog si Sandy.
Iniisip kung tama ba na tinitiis niya ang lahat para lang makapag-ipon. Pero naaalala niya ang mukha ng nanay at mga kapatid niya sa Samar. Ang mga ngiti nila kapag nakakatanggap ng sulat o kaunting pera mula sa kanya. Sa isip niya, para sa kanila to. Hindi ako susuko. Habang papalapit ang mga linggo, lalong nagiging mas matalim ang mga salita ni Daphne. Minsan, ramdam ni Sandy na sinasadya nito na dumating sa oras na abala siya para lang mas madali siyang mapagalitan sa harap ng iba. At sa bawat insulto, parang mas lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Hindi siya habang buhay magtitiis sa lugar na ito. Balang araw, siya mismo ang pipili kung saan at paano siya magtatrabaho. At doon, hindi na siya titingnan na parang wala siyang halaga. Sa bawat araw na pinapahiya siya ni Daphne, mas lalo lamang tumitindi ang panata ni Sandy sa sarili. Na balang araw, makakaalis din siya sa karinderyang iyon at magkakaroon ng sarili niyang negosyo. Hindi man marangya, pero sa kanya, isang lugawan na bukas para sa lahat, mayamang customer man o simpleng manggagawa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw na puno ng utos at insulto, umuwi siya sa kanilang maliit na kwarto sa boarding house. Tahimik na natutulog si Merlinda at tanging ugong ng lumang electric fan ang maririnig. Maingat niyang inilabas mula sa ilalim ng kanyang kutson ang isang lumang alkansya, dating lata ng gatas na tinakpan ng masking tape at may maliit na butas sa gitna. Nakaupo siya sa gilid ng kutson. Binibilang ang laman nito. May ilang piraso ng barya, may iilang papel na tig-100. Hindi kalakihan, pero sapat para maramdaman niyang may direksyon ang bawat araw na pinagtitiyagaan niya. Mabubuo rin kita, makakapagsimula rin ako, bulong niya sa alkansya bago ito muling itago. Sa bawat sweldo, mahigpit niyang pinagkakasya ang pera. Magtatabi siya para sa pamasahe, pagkain at kaunting bayad sa renta ng kwarto. At lahat ng matitira kasama na ang tip na binibigay ng ibang customer ay inilalagay niya sa alkansya. Hindi siya bumibili ng bagong damit o gamit at madalas ay sa second-hand store lang siya kumukuha ng kailangan. Isang linggo, habang nasa boarding house, kumatok si Bebang sa pintuan nila ni Merlinda. "Sandy, may ibibigay ako sa iyo," sabi nito sabay abot ng ilang lumang libro. Mga libro to tungkol sa pagluluto at negosyo. Hiniram ko dati sa kapitbahay namin, baka gusto mong basahin. Napangiti si Sandy, halos manginig sa tuwa. "Salamat po, Ate Bebang. Tamang-tama, gusto ko talagang matuto pa." "Oo, mabuti yan. Para kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, alam mo na agad kung paano patakbuhin ang sarili mong lugar." Wika ni Bebang, tapik sa balikat niya. Simula noon tuwing gabing bago matulog, binubuklat ni Sandy ang mga libro. Binabasa niya ang mga tips sa tamang pamamahala ng maliit na negosyo. Kung paano maglista ng gastusin, paano maghanap ng suki, at paano panatilihing masaya ang customer nang hindi nalulugi. May mga pahinang may mantsana ng pagkain at ilang nadumihan na, pero para kay Sandy, parang kayamanan ang bawat pahina. Hindi lang iyon, nagsimula rin siyang magdala ng maliit na notebook sa trabaho. Sa tuwing may natutunan siyang bagong recipe o paraan ng pagluluto mula sa kusina ni na Bebang at Noriel, agad niya itong isinusulat. Minsan kasi Sandy, sabi ni Noriel habang sabay silang nag-aayos ng mga plato, ang sikreto ng isang masarap na pagkain nasa maliliit na detalye lang, tulad ng tamang oras ng paghalo o kung kailan ilalagay ang asin. Itinatala ni Sandy lahat ng iyon kahit simpleng tip lang. Sa isip niya, balang araw, magagamit niya ang mga ito sa sarili niyang lugawan. Isang gabi, habang nakayuko siya sa mesa at nagsusulat ng mga bagong natutunan mula sa nilutong sinigang ni Bebang,
lumapit si Merlinda. Aba, parang estudyante biro nito. Tara na Mer, pangarap ko to sagot ni Sandy na may ngiti. Isusulat ko lahat para kapag dumating na yung araw, hindi ko na makakalimutan kahit isa. Pero sa kabila ng mga planong iyon, araw-araw pa rin siyang humaharap sa mga insulto ni Daphne. Madalas pa rin siyang tawagin kahit abala sa ibang mesa at kapag hindi agad nakakalapit, lalakasan nito ang boses para marinig ng lahat. Sandy, kanina pa kami naghihintay dito. Baka naman may ibang VIP ka, sabay tawa na tila panguuyam. At gaya ng nakasanayan, si Aling Violi ay walang ibang sasabihin kundi, Iha, ayusin mo ang serbisyo mo. Hindi lahat ng customer ganyan ka-generous. Ngunit sa tuwing uuwi siya, hindi niya dinadala ang galit sa kama. Sa halip, binubuksan niya ang notebook at sinusulat ang mga ideya. Paano magiging hitsura ng lugawan niya? Anong klase ng ulam ang iaalok? At kung paano niya titiyakin na walang makakaranas ng kahihiyan tulad ng naranasan niya. Minsan, habang nagbubuklat ng isa sa mga librong binigay ni Bebang, nakahanap siya ng simpleng quote na tila tumagos sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga marunong maghintay at magsikap sa oras ng kanilang paghihintay. Matagal niya itong tinitigan bago isinulat sa unang pahina ng kanyang notebook. Kahit pagod at halos walang pahinga, patuloy si Sandy sa kanyang maliit na misyon. Mag-ipon ng pera, mag-ipon ng kaalaman, at higit sa lahat, mag-ipon ng tapang para sa araw na kailangan na niyang pumili ng bagong landas. Sa panahong iyon, hindi pa niya alam na darating ang isang araw na magbabago ang takbo ng lahat. Isang araw na hindi niya kailanman makakalimutan at iyon ang magiging unang hakbang patungo sa katuparan ng pangarap na matagal na niyang dinadala sa kanyang dibdib. Maaga pa lang ay mabigat na ang pakiramdam ni Sandy. Mula pagkagising niya, parang may kakaibang lamig na gumapang sa kanya. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa hindi niya maipaliwanag na kaba. Pagdating nila ni Merlinda sa karinderya, sinalubong sila ng tila mas mabigat na hangin kaysa karaniwan. 11:30 nang bumukas ang pintuan at pumasok si Daphne kasama ang dalawang paborito nitong kabarkada. Halata pa lang sa paglalakad at sa tingin sa paligid na tila may masamang gising sila. Pare-pareho silang naka-dark sunglasses kahit maliwanag sa loob at ang tapak ng takong ay matunog na para bang gusto nilang marinig ng lahat. Good morning po, magalang na bati ni Sandy habang hawak ang menu. Hindi man lang siya sinulyapan ni Daphne. Dalhin mo na lang sa amin yung usual. Bilisan mo. Malamig nitong utos, sabay upo sa mesa sa sulok na may pinakamaraming nakakaaninag sa kanila. Opo ma'am, tugon ni Sandy. Pinipilit na huwag masapawan ng kaba ang boses. Umorder sila ng kare-kare, sinigang na baboy, lumpiang Shanghai at 2 plato ng adobo. Habang naglalatag siya ng baso ng tubig, narinig na niya ang unang reklamo. Bakit ganito yung baso? Parang may mantsa. Puna ng isa sa mga kaibigan ni Daphne. Itinuturo ang maliit na bakas ng sabon na natuyo sa gilid. Pasensya na po, papalitan ko. Mabilis na sagot ni Sandy. Bumalik agad sa kusina para magdala ng panibago. Pagbalik niya dala ang kare-kare, sumimangot si Daphne. Ang bagal mo. Akala ko ba pinagsisilbihan mo kami? Hindi ka ba marunong mag-multitask? Medyo natigilan si Sandy pero ngumiti pa rin. Pasensya na po ma'am, sisikapin ko pong mas mabilis pa. Habang dinadala niya ang lumpiang Shanghai, naririnig niyang nagbubulungan ng 3, sabay tawa. Tingnan mo, parang kinakabahan pa sa paglalakad. Baka mamaya matapon sa sahig, sabi ng isa. Ay baka nga, pero kung matapon, at least may drama tayo. Dagdag pa ni Daphne na sinabayan ng tawa ng dalawa. Nang magdala siya ng pangalawang plato ng adobo,
Doon na nagsimula ang lantaran na pangaalipusta. Ang bagal mo! Ilang minuto lang ba dapat ihain yan? Halos lumamig na yung kanin namin. Pasensya na po ma'am, marami lang pong order ngayon. Sagot ni Sandy, halos mabasag ang boses pero pinipilit panatilihin ang respeto. Maraming order at anong silbi mo kung hindi mo kayang sabayan? Madiin na tanong ni Daphne. Sabay tingin sa paligid na parang gustong piyakin na naririnig siya ng ibang customer. At bago pa siya makasagot, nangyari na ang bagay na hindi niya akalaing gagawin ng isang taong matanda na at edukado. Kinuha ni Daphne ang isang platong may tira-tirang adobo, may kanin pa at kaunting sabaw, at walang pasabi, isinampal ito sa mukha ni Sandy. Ang tunog ng pinggan at ang lagkit ng sabaw na dumampi sa kanyang balat ay parang kumirot hanggang sa puso niya. Naramdaman niya ang bigat ng kanin na kumapit sa kanyang pisngi at ang amoy ng bawang na biglang sumiksik sa ilong niya. Para matuto kang magmadali, malamig na sabi ni Daphne bago ibinaba ang walang lamang plato sa mesa. Tahimik ang buong karinderya. Ang kaluskos ng mga kutsara at tinidor na kanina'y tuloy-tuloy, biglang huminto. May isang batang customer na napahinto sa pagsubo at hinila ng nanay nito palapit sa kanya. Sa sulot ng mata ni Sandy, nakita niya ang dalawang lalaki sa kabilang mesa na inilabas ang kanilang cellphone at nagsimulang mag-video. "Hoy, grabe naman yon!" Mahina pero malinaw na sabi ng isa sa mga customer. "Kung ako yan, hindi ko palalampasin," bulong ng isa pa. Sa gilid ng kusina, halos lumabas na si Bebang, pero pinigilan siya ni Noriel. "Bebang, teka lang, baka mas lalo lang lumala." "Hindi Noriel, sobra na to," balik ni Bebang. Pero nakita niyang nakatingin si Aling Violi sa kanila na may hawak na futsaron at may pahiwatig na hugmakialam. Si Aling Violi naman, imbes na ipagtanggol si Sandy, ay lumapit lang at mahina, ngunit madiin ang sinabi. "Iha, magbihis ka muna at ayusin mo yung kalat. Ayokong may customer na masaktan sa sinabi o ginawa natin." Halos hindi makapaniwala si Sandy. "Ginawa nila sa akin to, ako pa rin ang may kasalanan?" Ngunit wala siyang nagawa kundi sundin ang utos, kahit ramdam niya ang mabigat na titig ng lahat sa kanya. Habang papasok sa maliit na banyo sa likod, nanginginig ang kamay niya habang pinupunasan ang mukha ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang lagkit ng kanin sa kanyang balat o ang kahihiyan na dinanas niya sa harap ng lahat. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Pulang-pula ang pisngi, basang-basa ang buhok sa gilid, at may bakas pa ng ulam sa kanyang uniforme. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya rin ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Hindi ako mananatili rito habang buhay. Hindi ako magpapatalo." Paglabas niya, narinig pa niya ang tawa ng tatlo at ang mahinang bulungan ng ilang customer. Ngunit hindi niya na sila piningnan. Dumiretso siya sa kusina, kinuha ang basahan at sinimulang linisin ang mesa na parang wala lang nangyari. Sa kanyang isip, malinaw na ang plano. Hindi lang siya basta aalis sa lugar na ito. Balang araw, babalik siya sa ganitong klasing sitwasyon. Pero hindi na bilang tauhan, kundi bilang taong may kontrol, may respeto at may sariling pangalan na pinapahalagahan ng lahat. Hawak pa ni Sandy ang basahan, pinipigilan ang nanginginig na kamay at nilulunok ang mga luha na kanina pa gustong kumawala. Sa labas ng karinderya, tahimik na nakatingin ang ilang customer, parang hiniintay kung may susunod pang mangyayari. Bigla, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae. Agad siyang napansin ng lahat, hindi dahil sa edad niya, kundi dahil sa presensyang dala niya. Tuwid ang indig, nakaayos ang buhok na kulay pilak, at ang suot ay isang mamahaling barong-inspired na blouse na may pinong burda.
pares ng itim na pantalon at sapatos na halatang gawa sa mamahaling balat. May bitbit siyang maliit na handbag. Hindi kasing laki ng bag ni Daphne, pero mas may dignidad tingnan. Ito si Senyora Amalia Soriano, isang pangalan na kilala sa ilang negosyo sa Maynila. Bagaman hindi lahat ay agad nakilala siya. Pero ang karisma niya ay parang kumalat sa buong lugar. Parang may otoridad ang bawat hakbang niya. Iretso ang tingin ni Senyora Amalia kay Daphne na kasalukuyang abala pa sa pag-aayos ng buhok sa salamin ng cellphone. Anong nangyayari rito? Malamig ngunit malinaw niyang tanong. Sandaling natahimik si Daphne bago tumingin. Wala naman, senyora. May bago lang kasi silang helper. At alam mo na, medyo clumsy. Natapunan kami dati, kaya tinuturuan ko lang ng leksyon. Leksyon? Mababa pero matalim ang tono ni Senyora Amalia. Ganito ba ang turo sa inyo sa bahay? Ang isang palang pagkain sa mukha ng empleyado para lang ipakita na mas mataas kayo? Namula ang mukha ni Daphne pero pilit itong ngumisi. Hindi naman ganun. Maliit na bagay lang yon. Besides, service industry sila. Dapat sanay sila sa ganito. Tumayo si Senyora Amalia ng mas malapit. Halos magkatapat na ang kanilang mga mata. Kung ganyan ang pafahulugan mo sa salitang serbisyo, ibig sabihin wala kang pinag-aralan sa tamang pakikitungo sa tao. Hindi ka lang walang modo, Hija. Wala ka ring respeto at malasakit. Napatingin ang ibang customer sa isa't isa. May ilang halos mapangiti. Si Daphne naman ay hindi na makatingin ng diretsyo. Senyora, baka naman? Baka ano? Putol ni Senyora Amalia. Baka isipin mong tama ka? Ang marunong magbayad ay hindi lisensya para manginsulto. Ang pera mo ay hindi maglilinis ng dungis ng ugali. Hindi na nakasabot si Daphne. Tumayo ang dalawang kaibigan niya at tila nahihiyang nag-abot ng bayad kay Aling Violi bago sila nagsimulang maglakad palabas. Tahimik lang si Daphne, hindi makatingin sa kahit kanino. Lumapit si Senyora Amalia kay Sandy na nanatiling nakatayo sa gilid. Hawak pa rin ang basahan. Iha, anong pangalan mo? Si Sandy po. Rosenda Viloria. Mahinang sagot niya. Halos hindi makatingin. Rosenda, mabuting huwag kang matakot sa mga taong kagaya niya. Hindi mo kasalanan kung may masamang ugali ang ibang tao. Ang tanging kasalanan mo ay kung hahayaan mong manatili ka sa ilalim ng paang tinatapakan ka. Hindi makapagsalita si Sandy. Ramdam niyang umiinit na naman ang mata niya, pero hindi na dahil sa hiya, kundi dahil may kakaibang lakas na dumaloy mula sa mga salitang iyon. Nagpatuloy si Senyora Amalia. Kung gusto mo, umalis ka na rito. May maliit akong branch ng kainan sa Quezon City na kailangan ng masipag at maayos kausap na tao. Aayusin ko ang lahat. Tirahan, pagkain, at sahod na mas mataas kaysa dito. Napaawang ang labi ni Sandy. Parang hindi makapaniwala. Senyora, totoo po ba yan? Ngayon lang po tayo nagkita. Ngumiti si Senyora Amalia. May ilang tao na makikilala mo at mararamdaman mo agad kung karapat-dapat silang tulungan. At ikaw, Rosenda, isa ka roon. Napatingin si Sandy kay Aling Violi na halatang nagulat at hindi alam kung paano magre-react. Kung gusto mo siyang kunin, Senyora, nasa kanya na yan. Malamig nitong sabi. Tiningnan ni Senyora Amalia si Sandy at marahang hinawakan ang kamay nito. Pag-isipan niyo hanggang mamaya, pero huwag kang mag-alala. Kung lalabas ka rito, hindi ka nababalik bilang taong pinapahiya. Lalabas ka bilang taong marunong pumili ng dignidad niya. Sa mga sandaling iyon, kahit may bakas pa ng adobo sa gilid ng uniforme ni Sandy at kahit nanginginig pa ang kamay niya, parang may biglang gumaan sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula siya sa karinderya, may tumayo para sa kanya at higit pa ron, may nag-alok sa kanya ng bagong simula.
habang patuloy ang mga bulungan ng ibang customer at may ilan pang nagkukuhang lihim na video ng nangyari. Malinaw sa isip ni Sandy. Ang susunod niyang hakbang ay magtatakda kung saan tutungo ang buhay niya mula rito. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Sandy. Nakahiga siya sa kanyang kutson sa boarding house, nakatipig sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Senyora Amalia. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng kahihiyang naranasan niya sa karinderya, may taong biglang dumating para alukin siya ng mas magandang kapalaran. Maaga pa lang kinabukasan, pumasok pa rin siya sa karinderya. Dala ang desisyong kakausapin si Senyora Amalia kung magtutuloy siya o hindi. Hindi niya inasahan na naruroon na agad ang matanda, nakaupo sa sulok at nakangiting parang hinihintay talaga siya. Rosenda, tawag ni Senyora Amalia habang tinutulak palapit ang tasa ng kape. Ano ang desisyon mo? Huminga ng malalim si Sandy. Senyora, tatanggapin ko po. Gusto ko pong matuto pa at ayokong manatili sa ganitong sitwasyon. Ngumiti ang matanda at marahang tumango. Magaling, umalis ka na rito bukas. Ihahatid kita sa branch na sasanayin ka. Simula ngayon, kalimutan mo na ang mga taong pinapahiya ka at ituon mo ang lakas mo sa pagpapabuti ng sarili mo. At ganun na ang nangyari. Ilang araw lang ang lumipas, kasama na si Sandy sa isang branch ng Soriano's Kitchen, isa sa mga kilalang chain ng kainan sa bansa. Ang branch na yon ay nasa isang kilalang business district sa Quezon City. Malinis at moderno ang disenyo at puno ng customers mula umaga hanggang gabi. Sa unang linggo niya bilang trainee, tinuruan siya ng lahat mula sa pinakamaliit na detalye ng operasyon, kung paano inaayos ang stocks, paano kinokontrol ang inventory para walang nasasayang, at kung paano dapat kausapin ang bawat customer na may respeto at sigla. Rosenda, tandaan mo, sabi ng branch manager na si Sir Gino, ang bawat customer ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila kumakain dito. Minsan, dahil masarap ang pagkain, pero madalas dahil magaan ang loob nila sa lugar. At trabaho natin yun, gawin silang komportable. Opo sir, sagot ni Sandy habang maingat na inililista ang order sa POS system na ngayon lang niya nagamit. Malaki ang kaibahan ng trabaho niya rito kumpara sa dati. Sa Soriano's Kitchen, may malinaw na sistema. Lahat ng staff ay nagtutulungan at walang sino man ang nagmamaliit sa kanya. Kapag nagkakamali siya, hindi sigaw at pang-iinsulto ang natatanggap niya, kundi gabay kung paano maiiwasan iyon sa susunod. Isang gabi, matapos ang shift, tinawag siya ni Sir Gino. Rosenda, mabilis kang matuto. Nakikita ko na may potensyal ka hindi lang bilang crew, kundi bilang future supervisor. Basta ipagpatuloy mo lang ang sipag mo. Ngumiti si Sandy, halos mahulog ang puso sa tuwa. Maraming salamat po sir, hindi ko po sasayangin yan. Sa 3 buwan niya, napansin ni Senyora Amalia ang progreso niya. Dumalaw ito sa branch at pinanood kung paano niya kinakausap ang mga customer. Ito ba ang batang halos umiyak sa harap ng lahat nung una tayong magkita? Biro ng matanda. Medyo nahiya si Sandy pero ngumiti. Siguro po senyora, pero ngayon po natututo na akong humarap ng matatag. Sa bagong trabaho, hindi lang sahod ang mas malaki, pati ang oportunidad. May incentive sila kapag maganda ang performance ng branch at dahil dito, mas mabilis nakakapag-ipon si Sandy. Noong una, iniisip niya lang na makaipon para sa pamilya. Pero ngayon, iniisip na niya kung paano makakapag-invest sa sarili niyang negosyo balang araw. Tuwing may oras siya, nagbabasa siya ng mga artikulo tungkol sa marketing at customer service. Minsan, nanonood pa siya ng online seminars sa cellphone niya. Tinuturo doon kung paano mag-promote ng pagkain sa social media,
paano gumawa ng promos para makahatak ng customers, at kung paanong gawing kilala ang isang maliit na brand. Madalas din siyang kausapin ni Senyora Amalia kapag may pagkakataon. Rosenda, natutuwa ako sa disiplina mo. Tandaan mo, sa negosyo, hindi lang basta pagluluto ang mahalaga. Marketing, customer service, at tamang pamamahala, lahat yan dapat alam mo. Opo, Senyora, ginagawa ko pong pag-aralan lahat para balang araw makapagsimula ako ng sarili kong kainan. Yan ang gusto kong marinig, sagot ng matanda, sabay tapik sa balikat niya. Lumipas ang mga buwan, mas lumawak ang kaalaman ni Sandy sa pamamalakad ng negosyo. Natutunan niyang magbasa ng sales report, magplano ng menu para sa iba't ibang season, at mag-handle ng reklamo nang hindi lumalala ang sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay isa-isa nang nagkakabunga ang mga binhi ng pangarap na matagal niyang itinanim sa kanyang notebook at alkansya. At sa kabila ng mas mataas na kita, nanatili siyang simple. Bahagya lang nadagdagan ang gamit niya sa boarding house. Isang maliit na electric kettle para makagawa siya ng kape tuwing umaga at ilang bagong blouse na ginagamit niya sa trabaho. Pero karamihan ng pera ay diretso pa rin sa ipon at sa padala sa pamilya sa Samar. Isang gabi, habang nagbibilang ng perang iniipon sa kanyang bagong alkansya, naaalala niya ang mukha ni Daphne at ang mga araw na minamaliit siya. Ngunit imbes na masaktan, ngumiti siya. Kung hindi dahil doon, baka hindi ko nakilala si Senyora Amalia. Baka hindi ko natutunan ang lahat ng ito. Hindi niya alam, pero malapit nang dumating ang panahon na ang mga natutunan niya ay magiging susi para sa mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na magdadala sa kanya pabalik sa lugar kung saan siya minsang pinahiya. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang magiging papel niya. 2 taon ang lumipas mula nang iwan ni Sandy ang karinderyang minsang naging lugar ng kanyang kahihiyan. Sa panahong iyon, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho sa Soriano's Kitchen at hindi lang siya basta crew. Naging isa siya sa mga kinikilalang mahusay sa branch. Pero higit sa lahat, sapat na ang naipon niya para makatulong ng malaki sa pamilya sa Samar. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya, sumakay siyang muli ng barko pabalik ng probinsya. Habang nakatayo siya sa deck, pinagmamasdan ang malawak na dagat at naririnig ang hampas ng alon. Parang bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala, ang pawis at hirap sa palengke, ang amoy ng isdang nilalako nila ni nanay, at ang mga pangarap na isinulat niya sa kanyang maliit na notebook. Pagdating sa pantalan, natanaw agad niya ang nanay niya, si Aling Feli, na nakasuot ng bagong duster, nakangiti mula sa malayo. Nandoon din ang mga kapatid niya at maging ang ilang kababata. May hawak pa si Bunso Rica na maliit na fartulina na may sulat na "Welcome Home, Ate Sandy." Niyakap niya ang nanay niya ng mahigpit. "Nay, ang tagal ko pong hinintay ito." "Anak, ibang-iba ka na. Tumangkad ka, gumanda, at may dalang kargadang tiwala sa sarili." Sagot ni Aling Feli na may luha sa mata. Habang naglalakad sila pauwi, napansin agad ni Sandy ang malaking pagbabago sa bahay nila. Ang dating butas-butas na bubong na nilalagyan nila ng balde tuwing umuulan, ngayon ay maayos na at gawa sa matibay na yero. "Nay, ang ganda ng bubong natin," sabi niya habang nakatingala. "Ikaw ang dahilan niyan, anak, at hindi lang yan." Turo ng nanay niya sa dalampasigan, "May bago na tayong bangka. Nakakapaglayag na ng mas malayo ang kuya mo para mas marami ang huli." Pagpasok nila sa bakuran, bumungad ang mahabang lamesa na puno ng pagkain. May tinolang manok, inihaw na isda, suman,
bibingka at paborito niyang ginataang mais. Halatang pinaghandaan talaga ang pagdating niya. "Grabe Nay, para tayong may pista," natatawa niyang sabi. "Pista nga ito anak, pista para sa pag-uwi mo," sabat ng Kuya Lando niya, sabay tapik sa balikat niya. Sa gitna ng kainan, hindi maalis sa isip ni Sandy ang mga kababata niyang dati madalas siyang asarin. Nakaupo sila sa gilid, nakatingin sa kanya na parang may halo ng paghanga. "Ate Sandy, balita namin sa Maynila ka nagtatrabaho sa sikat na kainan," sabi ni Jomar, na noon ay lagi siyang tinutukso na probinsya na walang mararating. Ngumiti si Sandy. "Oo Jomar, pero kahit saan ako mapunta, dito pa rin ako babalik." Tahimik lang silang napangiti at alam niyang kahit papaano, nagbago na ang tingin nila sa kanya. Kinagabihan, nakaupo siya sa harap ng bahay. Hawak ang tasa ng kape habang pinagmamasdan ang ilaw mula sa mga lampara sa dalampasigan. Lumapit si Aling Feli at naupo sa tabi niya. "Anak, anong plano mo ngayon? Magbabakasyon ka lang ba o matagal-tagal ka dito?" Tumingin si Sandy sa malayo. Kita ang mga alon na kumikislat sa ilalim ng buwan. "Nay, iniisip ko, baka panahon na para tuparin ko na yung matagal ko ng pangarap." "Alin yun?" tanong ng nanay niya kahit alam na ang sagot. "Ang magtayo ng sarili kong kainan dito sa bayan natin." Natahimik si Aling Feli saglit, tapos ngumiti ng malapad. "Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. At sigurado akong susuportahan ka rin ng buong pamilya." Alam kong hindi madali, Nay, pero sa Soriano's Kitchen, natutunan ko na kung paano patakbuhin ang negosyo. Marunong na ako sa inventory, sa customer service, sa marketing. Kaya ko na pumalik sa isip ni Sandy ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pagbebenta ng isda sa palengke, sa pang-aalipusta sa karinderya, hanggang sa pagdating ni Senyora Amalia at pagbibigay sa kanya ng bagong pagkakataon. Lahat ng iyon parang nagsama-sama para ihanda siya sa sandaling ito. Sa mga sumunod na araw ng kanyang bakasyon, sinimulan na niyang magplano. Pinuntahan niya ang lumang lote ng tiyuhin niya na matagal nang bakante at malapit lang sa palengke. "Tito, pwede ko po bang rentahan to? Gagawin ko pong maliit na kainan?" "Ay, hindi mo na kailangang rentahan, pamangkin. Sa'yo na yan gamitin. Libre. Alam kong matagal mo ng pangarap yan," sagot ng tiyuhin niyang nakangiti. Habang naglalakad pa uwi, ramdam ni Sandy ang saya at kaba. Ang lugar na minsang pinagmulan ng kanyang mga pangarap ay magiging saksi sa pagtupad niya nito. Sa bawat gabing nasa Samar siya, lalong tumitibay ang desisyon niya na hindi siya babalik sa Maynila para magtrabaho ng habambuhay sa negosyo ng iba. Sa halip, gagamitin niya ang lahat ng natutunan niya para magtagumpay sa sarili niyang bayan, kasama ang pamilyang naging inspirasyon niya mula simula. At sa kanyang puso, may malinaw na larawan ng kainan na bubuksan niya. Simpleng lugar, may masarap at abot-kayang pagkain, at higit sa lahat, isang lugar kung saan walang customer o empleyado ang kailanman papapahiya. Kabaliktaran ng naranasan niya noon, 3 buwan matapos ang kanyang pagbabalik sa Samar. Natupad din ang isa sa pinakamatagal ng laman ng pangarap ni Sandy, ang pagbubukas ng sariling kainan. Pinangalanan niya itong Lutong ni Sandy, isang simpleng lugawan at turo-turo na nakatayo sa lote ng tiyuhin niya, ilang hakbang lang mula sa palengke. Mula sa unang araw ng paghahanda, malinaw na sa kanya ang direksyon na gusto niya. Hindi kailangang mamahalin ang disenyo. Ang mahalaga, malinis, maaliwalas, at magaan sa pakiramdam. Ginamit niya ang kaalaman sa customer service at marketing na natutunan niya mula sa Soriano's Kitchen. Inayos niya ang layout ng mga mesa at upuan
para komportable ang lahat. Nilagyan ng puting kurtina ang mga bintana para pumasok ang liwanag at naglagay ng ilang paso ng halaman sa gilid para may kaunting preskong damo sa paligid. Isang linggo bago magbukas, naglibot siya sa barangay para mag-anyaya ng mga kabataang walang trabaho. "Maricar, gusto mo bang magtrabaho sa kainan ko? Simple lang ang gawain. Maghuhugas ka ng pinggan at tutulong sa paghahain." "Ate Sandy, totoo ba yan?" "Sige po, wala pa po akong trabaho ngayon." Sagot ng dalaga na agad napangiti. Lumapit din siya kay Roldan, isang kabataang dati nakatambay lang sa kanto. "Roldan, kailangan ko ng tagabuhat at taga-deliver ng mga order sa malapit. Gusto mo bang subukan?" "Sige po, Ate Sandy. Para naman may pagkakaabalahan ako at may kita." Sagot nito na may halong excitement. Sa huli, nakabuo siya ng maliit ngunit masipag na team. Si Maricar sa paghuhugas at paghahain, si Roldan sa delivery at pagbili ng sangkap, at si Aling Feli na siya mismong tumutulong sa pagluluto ng mga putahe. Dumating ang araw ng pagbubukas. Maaga pa lang, amoy na ang bagong lutong lugaw na may malasa at malambot na manok, pati na ang pritong lumpia at ginataang gulay. Nakalagay sa simpleng plywood board ang pangalan ng kainan at sa ilalim nito ang naasulat na "Pagkain para sa lahat, walang pinipiling estado." Unang lumapit ang ilang tinderang kakilala ni Aling Feli. "Ay, Sandy! Ang bango ng niluluto mo. Magkano isang mangkok ng lugaw?" Tanong ni Aling Marta, tindera ng gulay. "20 lang po. May libreng kalamansi at sili pa," nakangiting sagot ni Sandy. Pagkatapos ng umaga, sunod-sunod ang dumating, mga tricycle driver, estudyante, magsasaka at maging ilang residente mula sa Karatig Barangay. Hindi nagtagal kumalat ang balita na hindi lang mura at masarap ang pagkain sa lutong ni Sandy, kundi maayos din ang trato sa bawat customer. Isang hapon, habang nagliligpit si Maricar, napansin niya ang matanda na mahina ang lakad papasok. Agad niya itong inalalayan at inalok ng mauupuan. "Lola, maupo po kayo. Anong gusto niyong orderin? Lugaw lang hija, pero bawas ang sabaw ha. Mahina na ang tiyan ko." Nang makita ito ni Sandy, siya mismo ang nag-serve ng lugaw sa matanda at sinamahan pa ng libreng pritong itlog. "Libre na po ito, Lola," sabi niya. "Gusto ko pong lagi kayong bumisita rito." Napangiti ang matanda at kinabukasan, bumalik ito dala ang dalawang kaibigan. Mabilis naging kilala ang lutong ni Sandy, hindi lang sa lasa ng pagkain, kundi sa malasakit sa tao. May mga pagkakataon na kapag alam ni Sandy na gipit ang customer, binibigyan pa rin niya ng pagkain kahit kulang ang bayad. "Ate Sandy, babayaran ko na lang po bukas, ha?" sabi ng batang estudyante na bumili ng lugaw. "Huwag mo nang intindihin. Kumain ka na lang at mag-aral ng mabuti," sagot niya. Si Roldan naman, na dati walang ginagawa sa kanto, ngayon ay abala sa pagdadala ng order sa mga kapitbahay. "Ate, 30 lugaw at 2 adobo para kay Kapitan," sigaw niya habang tinatakbo ang order. "Mag-ingat ka, Roldan, at huwag mo nang buhatin ng sabay lahat para hindi matapon," paalala ni Sandy. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang benta at nadadagdagan ng suki. May mga umuulit ng order at nagdadala pa ng mga kaibigan. Hindi rin nakalimutan ni Sandy ang marketing tips na natutunan niya. Naglagay siya ng maliit na chalkboard sa harap ng kainan kung saan nakasulat ang menu of the day at mga promo tulad ng libre iced tea sa bawat 3 order. Isang gabi, habang nagbibilang sila ng kinita, ngumiti si Aling Feli. "Anak, grabe ang dami ng kumakain dito. Ibang-iba na ang buhay natin mula nung umalis ka para magtrabaho."
Salamat po, Nay. Pero hindi lang po ito para sa atin. Gusto ko ring maging inspirasyon sa iba dito sa bayan na kahit galing sa hirap, kaya pa ring magtagumpay basta't may sipag at malasakit. Sa sulok ng kanyang isip, bumalik ang alaala ng karinderyang minsang naging lugar ng kanyang kahihiyan. Ngayon, sa sariling kainan niya, initiyak niyang walang sinumang customer o empleyado ang makakaranas ng ganoong klasing trato. Lahat ay pantay, lahat ay may respeto. Totoo sa kanyang motto na pagkain para sa lahat, walang pinipiling estado. At habang pinagmamasdan niya ang maliit, ngunit masayang lugar na puno ng halakhak at amoy ng lutong bahay, alam ni Sandy na nagsisimula pa lang siya. Marami pang darating na hamon, pero handa na siya dahil ang pundasyon ng kanyang negosyo ay hindi lang sa sarap ng pagkain, kundi sa tibay ng puso at dignidad na matagal niyang ipinaglaban. Isang maaliwalas na hapon, abala si Sandy sa kusina ng lutong ni Sandy, habang si Maricar at Roldan ay nag-aasikaso ng mga customer sa labas. Amoy na amoy sa paligid ang bagong lutong ginataang gulay at pritong tilapia. Tulad ng nakasanayan, puno ang kainan. May mga estudyanteng kumakain pagkatapos ng klase, mga tricycle driver na nagpapahinga at ilang mag-anak na nagsasalo. Maricar, pakiserve na yung lugaw sa lamesa sa may gilid, utos ni Sandy habang sinisilip ang kaldero. Opo ate, sagot ng dalaga. Ngunit nang lumabas si Maricar, agad siyang bumalik sa usina, may bahagyang pagtataka sa muka. Ate Sandy, may bagong customer po sa sulok, parang kilala mo yata. Napakunot ang noo ni Sandy. Sino? Yung babae po. Maganda, maputi, nakaamayos na damit, pero parang may mabigat na iniisip. May kasama siyang lalaki. Siguro asawa niya. Lumabas si Sandy para silipin at halos natigilan siya nang makita kung sino iyon, si Daphne. Nakaupo ito sa pinakasulok, tahimik at walang suot na sunglasses o mamahaling bag na dati hindi nawawala sa braso niya. Katabi nito ang isang lalaking halatang pagod at may malungkot na tingin. Siguro nga'y asawa nito. Hindi kagaya ng dati, wala na ang kumpiyansa at ere sa mukha ni Daphne. Tila ba pinapasa nito ang bigat ng mundo. Umorder lang sila ng 2 lugaw at pritong lumpia. Tahimik silang kumain, walang reklamo, walang tawa. Para kay Sandy, iyon ang pinakakaibang eksenang nakita niya mula sa babaeng minsang nagpakain sa kanya ng kahihiyan. Matapos maghatid ng pagkain ang isa sa staff, nilapitan ni Sandy ang mesa. Bumiti siya, hindi pilit kundi totoo at magaan. Magandang hapon po, kumusta po kayo? Nag-angat ng tingin si Daphne, halatang nagulat na siyang mismo ang lumapit. Ikaw si? Sandy po, ako ang may-ari ng kainan na to. Sagot niya ng may banayad na tono. Salamat po sa pagbisita. Tahimik si Daphne sandali. Parang hindi alam kung paano sisimulan ang susunod na sasabihin. Nagpatuloy silang kumain at matapos ang ilang minuto, inabot ni Daphne ang bayad. Sa'yo na rin po ang sufli, sabi ni Sandy. Ngunit bago niya tuluyang maibulsa ang pera, nagsalita si Daphne sa mababang tinig. Pasensya na sa nakaraan. Para kay Sandy, parang bumagal ang paligid. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang eksena sa karinderya. Ang malamig na sabaw ng adobo na dumampi sa kanyang mukha, ang tawanan ng mga tao, at ang tingin ni Daphne na puno ng pagmamataas. Pero sa halip na galit o paghihiganti, ang naramdaman niya ay kakaibang kapayapaan. Ngumiti siya at tumango. Tapos na po yun, ma'am. Lahat tayo may pinagdadaanan. Sana po maging magaan na ang mga darating na araw para sa inyo. Tumango si Daphne at may bahagyang kislap ng pasasalamat sa kanyang mata. Tumayo silang mag-asawa at umalis ng walang ingay. Iniwan si Sandy na nakatingin sa kanilang papalayong anyo.
Lumapit si Maricar matapos nilang umalis. Ate, siya ba yung alam mo na? Yung nangyari noon sa Maynila? Oo. Simpleng sagot ni Sandy habang bumabalik sa kusina. Pero tapos na yon. Hindi na ako babalik doon. Hindi ka man lang nagalit? Hindi mo man lang pinaramdam sa kanya yung ginawa niya sa'yo? Panong ni Roldan na nakikinig mula sa gilid. Hindi ko na kailangan gawin yon, sagot ni Sandy habang patuloy sa paggigisa ng bawang. Mas mahalaga sa akin na mapanatili yung lugar na to bilang kainan para sa lahat. Kahit pa sa mga taong minsan ay nakasakit sa akin. At sa mga sumunod na araw, nanatiling normal ang takbo ng lutong ni Sandy. Ngunit sa puso ni Sandy, alam niyang may isang bagay siyang napatunayan sa sarili, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung paano mo pinapahiya ang taong nagpahiya sa'yo, kundi kung paano mo pinili ang kapatawaran sa halip na galit. Makalipas ang 3 taon mula nang buksan ni Sandy ang lutong ni Sandy, halos buong bayan na ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Pero hindi na lang siya kilala bilang dating helper sa karinderya, kundi bilang ehemplo ng tiyaga, sipag at higit sa lahat, pagpapatawad. Lahat ng karatig bayan ay nakaririnig ng kwento niya. Ang simpleng babaeng minsang pinahiya sa harap ng maraming tao. Pero sa halip na magtanim ng galit, piniling magsikap at magpatuloy. At ngayon, dumami na ang branches ng kanyang kainan. May isa sa bayan ng San Roque, isa sa Barangay Pilar, at isa pa sa tabing bayan kung saan madalas dumadaan ang mga biyahero. Isang umaga, habang abala sa pagtulong sa staff sa kusina, pumasok si Roldan na ngayoy isa ng branch supervisor. Ate Sandy, tumawag yung kapitan sa San Roque branch. Sabi niya, gustong magpa-sponsor ng feeding program para sa mga batang kulang sa nutrisyon. Mumiti si Sandy. Sige, sabihin mo sa kanila, ako na ang bahala sa pagkain at sangkap. Pero gusto ko ring bumisita para makasama ko yung mga bata. Sigurado ka ate? Busy ka na nga sa training dito? Tanong ni Roldan. Oo, sigurado. Hindi lang negosyo ang dahilan kung bakit ko sinimulan to. Gusto ko ring makatulong sa mas maraming tao, sagot ni Sandy habang nag-aayos ng mga order slip. Bukod sa pagtulong sa komunidad, isa sa mga pinaka-pinagmamalaki niya ay ang libreng training sa pagluluto para sa kabataan. Bawat Sabado ng umaga, nagiging parang maliit na culinary school ang pangunahing branch ng lutong ni Sandy. Doon, tinuturuan niya ang mga kabataang gustong matutong magluto at magnegosyo. Isang Sabado, habang nagtuturo ng tamang paggisa ng bawang at sibuyas, nilapitan siya ng isa sa mga trainees na si Liza. Ate Sandy, salamat po sa pagtuturo. Hindi ko po alam kung paano magsisimula, pero dahil sa inyo, parang kaya ko nang magbenta ng pagkain sa palengke. Napangiti si Sandy at hinawakan sa balikat ang dalaga. Liza, tandaan mo, hindi lang pagluluto ang itinuturo ko sa inyo. Kasama nito ang respeto sa customer at sa mga taong katrabaho mo. Yan ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Madalas ding magpunta si Senyora Amalia sa tuwing may pagkakataon, lalo na kapag may pagbubukas ng bagong branch. Isang hapon, habang kumakain sila ng lugaw sa main branch, napatingin si Senyora Amalia kay Sandy. Prosenda, hindi ako nagkamali ng bigyang kita ng pagkakataon. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi lang negosyante, kundi lider na may malasakit. Naku, senyora, kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon, nasa karinderya pa rin ako sa Maynila, sagot ni Sandy. Tumango ang matanda. Hindi mo kailangang pasalamatan pa. Ikaw ang nagpatunay na kaya mong magtagumpay dahil hindi mo tinapakan ang ibang tao sa pag-angat. Kahit abala sa negosyo at pagtulong, nanatiling mapagkumbaba si Sandy. Hindi siya mahirap lapitan. Madalas pa nga'y siya mismo ang nagsaserve ng pagkain sa ilang suki kapag abala ang staff.
Alam niya na ang ugat ng kanyang tagumpay ay hindi lang ang galing sa pagluluto, kundi ang pagpapakimbaba at malasakit sa tao. Minsan, may lumapit sa kanya sa kainan. Isang matandang lalaking di niya agad nakilala. Paglapit nito, ngumiti at nagpakilala. Ako si Mang Pedro, tatay ng isa sa mga batang tinuruan mo magluto. Salamat dahil ngayon may maliit na karinderya na siya at hindi na kami nagugutom. Napangiti si Sandy at sa puso niya alam niyang iyon ang tunay na sukatan ng kanyang tagumpay. Hindi ang dami ng branch, kundi ang dami ng taong nabago ang buhay. Isang gabi, matapos magsara ang kainan, naupo siya sa may labas habang pinagmamasdan ang liwanag ng mga poste sa kalsada. Lumapit si Aling Feli at umupo sa tabi niya. Anak, proud na proud ako sa iyo. Hindi lang dahil sa nakapagpatayo ka ng negosyo, kundi dahil hindi ka nagbago. Simulat sa pool, marunong ka nang magpatawad at magpakumbaba, kaya ka pinagpapala. Ngumiti si Sandy at sumandal sa balikat ng nanay niya. Nay, natutunan ko na ang galang at respeto ay kayamanang hindi mabibili ng pera at sa puso ng marunong magpatawad walang talo. Habang pinagmamasdan ng buwan na tila nakangiti sa kalangitan, alam ni Sandy na handa siyang harapin ang anumang darating pa sa buhay niya. At sa bawat bagong umaga, bitbit niya hindi lang ang pangarap na nagsimula sa maliit na alkansya, kundi ang taral na magdadala sa kanya sa mas malayo pa, ang pagpapakumbaba at malasakit sa kapwa, ang tunay na puhunan sa anumang tagumpay.